Pinalagan ng Malacanang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan kung bakit hindi magawang dukutin na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa. At kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romualdez. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, puna ni Vice President Sara Duterte, bakit ngayon lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. No? Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives? Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment? So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng investigasyon, unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.